Naglaro muli si Bronny James kanina sa Summer League kontra Miami Heat. This game mga amigo, nakapagtala lamang siya ng 3 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals at 3 blocks while shooting 1 of 3 from the field. Napakalimitado ng kanyang mga touches mga amigo at sa depensa lamang talaga siya nagagamit dito. Plus 8 naman siya mga amigo sa plus-minus box. Ang rookie naman na si Dalton Knecht ay gumawa ng team high 20 points shooting 7 of 18 from the field at 2 of 8 sa 3-point territory. Hindi pa rin efficient yan mga amigo pero ganun pa man siya ang first option dito ng opensa ng Los Angeles Lakers. Maganda rin ang nilaro ni Colin Castleton na may 18 points, 11 rebounds, 3 assists, 2 steals at 4 na blocks. At siya rin ang may pinakamataas na plus-minus box na may plus 13, meaning maganda ang kanyang paglalaro pag nasa loob siya ng court. Panalo sana mga amigo kaso nagkalat niya sa huli itong si Calvo na si Koshi. Nagalit na galit ang mga fans sa comment section na panay daw turnover mga amigo lalo na sa crucial time pa. Sa buong laro siya ang may pinakamataas na turnover. 7 ang kanyang naitala na turnover, isama mo pa ang crucial turnover ni Dalton Knecht at hindi pa sila nakakapagbuslo ng basket samantalang ang Miami Heat nakakakonekta ang kanilang mga tira. Panalo naman ng Team USA kontra Canada 72-86 sa kanilang exhibition game. Present ang dating presidente ng Amerika na si Barack Obama mga amigo. Malamig ang simula ng USA hanggang sa maibuslungan ni Stephen Curry ang kanyang 3-pointer na ito. Kitang-kita naman ang koneksyon ni AD at LeBron. Na-hype pa ang mga tao sa connection na ito ni LeBron James at Stephen Curry. Binigyan ni Steph si LeBron ng isang lob pass, kaya naman easy dunk na yan para kay LeBron. Grabe, 2 of the greatest player ng liga ang ating nasaksihan at marami naman ang nagpapantasya na sana daw ay magkasama ang dalawang ito sa iisang team. May isang drive to the basket pa itong si Stephen Curry na after maipasok nga ng pagbagsak niya ay todo posing pa ito mga amigo. Ayon, natanong dito si Steph ng reporter at ayon sa kanya, gusto niya lang daw maghanap ng pagkakataon para ma-enjoy ang moment at yun nga daw yun. Nanguna naman itong si Anthony Edwards na may 13 points. Sumunod naman si Stephen Curry na may 12 points. 11 points naman itong si Drew Holiday at 10 points, 11 rebounds, samahan pa ng 4 na blocks ang naitala ni Anthony Davis. Si LeBron James naman ay naka 7 points, 5 rebounds, 3 assists, 3 steals at 1 block. Ang napasama mga amigo ay itong si Joel Embiid dahil hindi nakapaglaro ng maayos. Nakapagtala lamang siya ng 5 points at na-foul out agad sa loob ng 12 minutes of playing time. Ayon kay Embiid, sinusubukan niya lang daw maging physical kaso ayon, nasobrahan kaya foul out. Trending naman ngayon ang post ni Jaylen Brown kung saan kinall out niya ang Nike kung ito ba daw ay ang ginagawa nila. Nag-withdraw kasi itong si Kawhi Leonard sa Team USA pero hindi nga si Jaylen Brown ang kinuhang kapalit kundi ang kanyang ka-teammate na si Derek White. Si Jaylen Brown mga amigo ay naging Conference Finals MVP, NBA Finals MVP. Sumatindi talaga ang kanyang credential na dapat mapasama sa Team USA. Isa ang Nike sa sponsor ng Team USA mga amigo. At itong si Jaylen Brown kasi nang ma-draft ng Boston Celtics noong 2016 ay pumirma ng shoe deal sa Adidas ng 5 taon at nag-expired na ito noong 2021 pa. At hanggang ngayon ay free agent pa rin si Brown sa shoe deal, meaning wala pa rin siyang ini-endorso. Si Kyrie Irving naman kahit magaling ay hindi rin nakuha sa Team USA kaya pwede mo rin sigurong ikabit sa Nike dahil tinanggal nga nila etong si Kyrie at ngayon lumipat na sa Anta. Nagpaliwanag naman si Grant Hill patungkol sa tweet na ito ni Jaylen Brown at sinabi niya na siya nga daw ay pila ang kanyang ginagamit nang naglalaro pa siya. Sabay bawi na syempre lang ay joke lang daw ito. At proud daw sila mga amigo sa kanilang sponsor dito sa Team USA. Wala daw itong kinalaman in short mga amigo dahil binubuo daw nila ang kanilang team na gumagamit ng mga theories at kung ano man ang fit at babagay sa kombinasyon ng mga player.
Ganun lang daw yun mga amigo. In short, gustong sabihin niya ni Grant Hill na walang kinalaman dito ang Nike. Kayo ba mga amigo, dapat bang si Jaylen Brown talaga ang ipinalit dito kay Kawhi Leonard?